guys, welcome to my YouTube channel, Roselski TV. At nandito po tayo para mag-reaction sa isang vlog ni Vincent Calyada. Ito po ay yung kinausap niya po si Kalingap Edo at may tinanong siya dito. At bago po tayo mag-start, pakisuportahan po ang ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalingap Rap. At ito po, at mag-start na po tayo guys. Vincent Calyada. Heto na po. Ano yan? Heto na. Kaya si Mama sagot na si Heto na mga kalingap. Ang inaabangan ng lahat ang interview ng Boy Abunda. Ano siya ang ibis oh. O shout out George Romeo. Ano lang, sinasabi ng Boy Abunda daw ng kalingap. Ay, hindi na Kalingap siya. No, kalingap siya pa din. Sama-sama naman sipag is. Ito pala ang tinaguri ang Boy Abunda ng Kalingap, si Vincent Calyada guys. Counter. So, bro, kamusta mo na parang Edo? Dati lang. Dati lang, bogi pa rin. Dati lang, wala na bago. Yun. Busy. Congrats bro, dahil sa babae mo kay Nanay Rosa. Saksi ako doon. Salamat. Sayang, wala ka. Inintay kita doon eh. Lingko mo man yung binati. May gawa ako doon bro. Hindi pala nakasama itong si Vincent Calyada sa blessings, sa ribbon cutting ba ng bahay ni Nanay Rosa. Sayang naman yun. Pero by the way, congratulations kasi yung pinapangarap mong magpabahay. Oo nga, congrats kay Kalingap Edo kasi natupad na niya yung challenge ni Kalingap Rab. Ito na. And tuloy-tuloy na yan bro. Susubukan mo. At may susunod pa ito si Kalingap Edo, yung bahay ni Earl. Magpagawa ng isa. Mas madami pa. Oo, mas madami pa siyempre. Basta tuloy-tuloy lang din yung suporta ng mga kababayan natin. Oo, tulong-tulong na sa paggawa. So, ito na bro. Dadako na tayo sa pinakamalulupit na tanong. Nakakatakot naman yun. Okay. Kamusta after birthday ni Beyonce? Ayun, nakahinga ng konti. Nakahinga ng konti. At grabe yung pagod talaga nun. Kita naman sa mukha natin na medyo maaibag na tayo. Sabi talaga. Uyat, pagod. Pero worth it. Worth it yung ating ginawa dahil success yung birthday. Pero talagang success yung naging birthday ni Beyonce kasi talagang pinaghanda nito ni Kalingap Edo guys. Yes. Talagang isa sa pinakamataas na na nag-nyenirab. Nakakatuwa. Kumbaga yun ang parang historical Yes, and today is 1 million views yung part 1 ng debut ni Beyonce. Okay. Ito naman bro. Ano yung pakiramdam mo nang makita mo ganun ka super ganda si Whitey mo? Siyempre ganda. Wow, ganda. At siyempre, palagi naman Hindi naman na bago sa ating tanong. Wow, ganda. At siyempre, nakakatawa kasi yung tayo ang kasama niya sa birthday na yun, di ibang escort. Yes! Pinapangarap ko yun bro. Yes! At yun ang pinapangarap ni Kalingap Edo, yung mag-escort siya sa isang debut. At ito na nga, guys, naganap na kay Beyonce. Ito na mga Kalingap, nagkakaarami na. Ang regalo mo bro? Panoorin mo sa vlog ni Kalingap Rab. Ako naman, sige. Ano ang regalo ko? 3 yun eh. I love you. I love you bro. At ayan na guys, dyan natin makikilala si Kalingap Edo. At hindi talaga siya nagsasabi ng ganyan. At ang gusto niya talagang panoorin nyo na lang ng kusa at kayo na ang bahalang humusga kung kung gaano talaga yung kanyang pagmamahal guys. Manood na lang daw sa mga vlog ni Kalingap Rab. I love you, Bendy. Ano yun? Kasi pag
Tatlo, I love you yun eh. Tatlo basta yung dinigalo ko. May isang tribute, isang Isang tribute, isang isang photo album na Photo album. gawa ko. Tapos yung aso. Oh, yung sorry bro, di ko kasi nakapanood kasi alam mo naman. Pumunta pumunta doon? Alam mo naman, sa Kubo, alas 12 na kasi bro, nag-uwi na ako ng Umuwi ka na agad. umuwi na ako. Alam nga naman ba doon? Doon sa Kubo ko ba, alam mo naman, maganda ang signal, walang wifi. Delikado doon. Delikado, pag gabi pati baga. Siyempre, ando naman tayo nung birthday ba ni Beyonce. Talagang suportado tayo. At ayun guys, wala pala si Vincent Calyada. Hindi siya pala dumalo doon sa birthday ni Baby Beyonce. Kaya eto, ganito, nagtatanong siya na lang kay Kalinga Pedro kung anong mga nangyayari sa kanila ni Beyonce. Dun sa EDC. So, ito naman bro. BTS din ba? Kinilig ka ba nung makita mo na nakagown si Beyonce? Parang kinilig na Lagi naman ako masaya eh. Pag nakikita siya. So, hindi na kailangan. Ayan guys, talagang masaya ito si Kalinga Pedro kapag nakikita si Beyonce. Hindi na kailangang itanong pa kung masaya ba si Kalinga Pedro. At kung baga kayo na ang bahalang humusga sa nararamdaman ni Kalinga Pedro. Bakit kikilig? Hindi na kailangan Wala, na-comment yung normal na yun eh. normal lang kilig. Normal na yun. Okay, sige. Ito. Nung makita mo si Beyonce sa pag-entrance pa lang ng kanyang debut, ano ang unang pumasok sa isip mo? Hindi pumasok sa isip ko. Wala akong mapasok sa isip ko na. Kalmado masyado ako nun eh. Kinakabahan pala si Kalinga Pedro nung time na yun guys. Nakabahan ako ng mga oras na yun eh. Nasa isip ko lang nagsisimula na ito. Sana maging maayos. Sana hindi ako mag-choke habang Ayun, parang kinakabahan. Kasi isa sa pinaka-engranded sa Kalingap na event eh. Kabuuan talaga. Wala na. Siguro, sino pa bang kay Carla? Pwede. Pero isa talaga yung sa pinaka-engranded. Siguro yung kay Rachel, isa pa yung sa pinaka-engranded. Yes. Kay Rachel. So, ito. Yun ang inano mo, kaba. Yung sobrang kaba talaga. Kumakaba ang Ayun, yun yung nararamdaman ni Kalinga Pedro. Nung time na idadaos na yung debut ni Beyonce. Talagang kabang-kaba siya na sana daw ay magawa niya ng tama yung mga sinaulo niya nila ni Beyonce. Sobrang kaba. Pero mahal, Parang hindi kasi lang yun eh. Parang hindi lang debut ang sobrang higit pa sa debut ang nangyari. Parang kasal na. Parang hindi. Oo nga, parang kasal na nga yun kasi may sabitang naganap, di ba? At para talagang ikinasal na silang dalawa kasi mabuhay daw, di ba? Sigaw ni Sir Alvin doon, mabuhay daw ang bagong kasal, di ba? Ibang event to yun. Event pa ba to? Parang pang-birthday lang ba to? Tingin mo, kasal nyo na yun, bro. Parang hindi ako dapat dito. Dapat galingan ako ngayon. Grabe. Alam, pinakita mo din yung best mo din, bro. Galingan natin, siyempre. Ito, bro. Isang bulong na kikiligin ng EDC fans. Yan. Anong bulong ngayon? Anong bulong mo, bro? Anong bulong ngayon? Yung kikiligin ng EDC fans. Wala ngayon bro, naubos ng birthday. Naubos na ng birthday ang mga gawa. Siyempre, yung after birthday na yun, pagkatapos ng birthday. Wala na eh. Pahinga muna, simula ng birthday, Pahinga muna. Ano man yung sinabi mo sa... Ganun, ibig sabihin, pahinga, hindi mo na sila nagkita after birthday. Grabe naman yun. Talagang sikreto lang talaga ito, si Kalinga Pedro. Yung ganun-ganun. Wala nang huli, parang wala naman. Pahinga muna sa lahat. Sobrang pagod kasi.
Wala mo na ngayong ganap. Alam mo nang ganap. Pero sa inyong dalawa lang yung events yun. Ayun guys, di ba? Nadulas na naman si Kalinga Pedro dyan, ano, di ba? Pero sabi ni Kalyada, no, pero sa inyong dalawa na lang ni Beyonce yun. Ano, sabi ni Kalinga Pedro, oo, di ba? Kaya, imposibleng hindi yan nakita after ng debut. Di ba, guys? Okay. Sige. Private niya yun eh. Ito bro, as a hobby ni Beyonce, ano yung hiniling mo para sa kanya? Siyempre may sinabi ka na doon. Kung nag-wish ka man doon, meron ka pang tinatago. Ano wish mo para sa kanya? Ano lang, maging ano, yung maging maging siyang grateful sa lahat ng bagay na tinatamasa kanya. Wow. Kasi ito ay hindi pang habang buhay, itong kasikatan at yung Yes, totoo yan guys, ano. At yan ay pansamantala lamang habang sikat siya at nagugustuhan siya ng mga taga-suporta niya, 'di ba? At huwag sayangin yung mga bigay ng mga sponsor, paghiyabungin ang lahat ng iyon para hindi sila mahirapan habang nag-aaral sila, habang tumatagal kapag yumabong yan ay talagang maganda, hindi magsisisi ang mga tumulong sa kanila, guys. At yan lahat ng biyaya na tinatatanggap. Hanggang may yan, may hangganan. Yes. Always is pasalamat sa ating pasalamat sa may pakapal, sa mga taong tumulong sa iyo. Yes. Wala tayo dito, hindi natin alam kung anong nangyayari sa atin kung hindi tayo na wala silang lahat. Totoo yan. Alright. So, ito bro, one word para kay Beyonce, ngayong 18 na siya, and explain. Ingat. Ingat. Yes, kahit yun lang ang sinabi ni Kalinga Pedro, yung ingat, malaking bagay yan, guys. Saan ba mag-iingat, guys? Diba? Mag-ingat sa mga taong sasamahan, diba? Isa yan. Mag-ingat lagi, panatilihing maayos, yung pangakatawan niya, yung ganun, ibig sabihin ng mag-ingat, Ang salitang mag-ingat, guys, ay napakaraming ibig sabihin yan, guys, basta mag-ingat sa mga barkada, di ba? Mag-ingat sa mga gagawin. Kaya malaman po malaman 'yun kahit isang salita lang ng sabi ni Kalinga Pedro na mag-ingat, guys. Kasi mag-18 ka na, mas marami ka ng mas marami ka ng responsibility, mas marami ka ng temptation. Yes. Ayun, yun pang isa, 18 na siya, at marami nang siyang pwedeng gawin, na hindi dati niya nagagawa. At kailangan mag-ingat sa mga ngayon kasi siyempre maraming tukso, maraming pwede natin makasira. Kailangan natin laging ang isip natin ay nasa sa tama, nasa tuwid kasi yes. Siyempre maraming sa atin na gusto makita tayong bumagsak. Tama. Ayan, pinapatukuyan na niya ni Kalinga Pedro ay yung mga naninira sa kanila, yung naninira kay Kalinga Pedro, di ba? Naninira kay Beyonce, yung mga buzzers nila yun yung pinapatungkulan doon, ni Kalinga Pedro. Ganda ng bayan mo, bro. Hindi tayo dapat maging kampante. Kasi, kagaya ako, matagal na, 5 taon na ako dito. Para makarating ako sa ganitong sitwasyon, grabe yung pag-iingat ko para sa aking sa aking image, para tama. At para ma-maintain yun, hindi biro. Totoo yung bro. Hirap. Tama yun. Believe ako sa iyo, bro. Talagang napaka-humble mo. Gusto mong iparating kay Beyonce kung gano'n dapat ingatan ng sarili. Lalo sa mga tukso. Lalo na bata pa siya, marami pa siyang gustong maranasan. Yes. At ayun guys, tulad ng sinabi ko, maraming kakibatan ang salitang mag-ingat.
Hindi yun simple na sasabihin lang ano. At maraming kaakibat po yan. Mahirap yun. So, ito naman bro. Thank you sa napakagandang sagot bro. Grabe. Solid. Ano masasabi mo sa mga sumusuporta sa EDC? Eh, syempre, walang sawang, pasasalamat. Hindi na naman sa edit, sa lahat talaga. Sa lahat ng Lahat ng nagsusuporta. nagsusuportan, paano pa yan? Lahat ng suporta ng Kalingap, at hanggang ngayon talaga, matatag yung, yung fanbase natin. Hindi yun, talaga, kaya sabi ko, nakarang kay Kuya, kaya alam ko, talagang yung fanbase natin talaga sobrang solid. At talaga, kung nasaan yung idol nila, hinahabol nila eh. Bihira yung ganong klaseng fanbase. Yes. Na tapos nag-i-stick pa talaga sila. Kung nasaan ka. Ayun guys, talagang nagpapasalamat siya sa lahat ng fan, hindi lang sa fan ng EDC, sa fan ng buong Kalingap, guys. Kasi yun nga sabi ni Kalingap Edo, kahit saan magpunta yung idol nila ay talagang sinusundan, guys. At yun ang talagang tatak ng Kalingap, solid. Solid talaga ang suporta nila. Nakahabol-habol ka, talagang hindi sila basta-basta nawawala. Ang tagal nilang mahal. Taon na nga eh, pero yung community ng Kalingap, hindi siya pabagsak eh, tataas pa eh. Yes. Ako nabibig talaga, bihira yung ganito ang ating community. So, Oo, thank you so much po sa inyo. Yan. Kaya Message mo sa maraming naiinggit sa Kalingap, maraming gustong pabagsakin dahil diyan sa mga fan na super solid na kahit saan pumunta nga naman ang mga idol nila ay talagang sinusundan, guys. mga sumusuporta sa iyo, lalo na sa pag-charity. Ayun nga po, thank you. Sinabi ko na kanina, ganun. Okay. Sige. Ito na lang bro, last na. Ito yung pinakamatindi. Gaano mo? Ha? Gaano mo? Yan. Kalab. Binibitin pa ni Vincent Calyada Si Beyonce. Panoorin mo yung vlog guys. Pambira din si Kalingap Eds. Panoorin Kalingap Eds, kailangan mo kailangan sa mismong bibig mo na lumabas yung ganyang kailangan sa bibig mo mismo kahit walang vlog ay talagang kailangang lumabas yan sa iyo mismo dapat ganun Kalingap Eds kaya lang kilala ka namin talagang self-spoken ka talagang matipid kang magsalita gaya ng pagkakilala namin sa inyo. Ay, grabe! Yung regalo ko, panoorin mo yung vlog ni JJ, panoorin mo yung vlog ni Lolo. Ay, grabe! Yan po, yan, i-spread natin yung yung dito yung viewers Yes. Then guys, talagang iniisip pa rin niya yung mga kasama niya, gusto pa rin tulungan para magka-views, di ba? Ayan, talagang ni-express niya yung mga gustong malaman. Yun, panoorin nila yung vlog ni Kalingap JJ, ni Kalingap Lolo, at saka nitong si Vincent Calyada. Ano yung vlog ni JJ? Yeah. Mayroon doon mga vlog. Grabe, nauna pala ako bro. Panoorin yung vlog ni Lolo dun sa birthday. At panoorin yung speech ko. Tapos sabihin nyo sa comment section dito kung anong ibig, kung paano, kung gaano kamahal si Beyonce. Sabihin nun. Talagang ayaw niyang sabihin guys, na ganyan, ang harap-harapan Siguro talagang ganito talaga si Kalingap Eds. Grabe ka bro, napaka-solid mo talaga. Iba talaga yung pagmamahal mo kay Bian. At ayan guys, hanggang dito na lamang po ang ating konting pag-reaction dito sa vlog ni Vincent Calyada. Sana magdire-diretso na talaga itong dalawang ito hanggang sa maikasal guys. Ayun, hanggang dito na lamang po. Bye-bye. God bless po sa lahat. Peace.